Mga kasawsaw, totoo pala yung sinabi ni Blackbirdie Diyos ko, na hindi kay si Rosmar yan. Diwata yung may Hindi kay may-ari Diwata yan. ng second branch niya sa Quezon. Walang ganyan pera si Diwata para sa kanyang second business. At yung mga iniisip-isip ng mga iba, yung mga pangalan na yan, di ba? Ako kay Rosmar yan. Huwag Pero kayong para sa akin, sa umarte-arte pa. wala tayong Gusto magagawa mo kami lilangin. ganun talaga eh. Diba? For Kaya nga business, meron may yung business pinirma, di ba, partner. ng kontrata. Diba may pinirman silang kontrata mga Paris kasawsaw, Overload Paris Overload. ay Tama naman si Blackbirdie. lalagyan daw nila ng Na ano ba tawag may doon? kontrata silang pinirmahan. Yung pampaganda. Pero, kung Uy, totoo pala isip-isip yung nga nasa kayo. likod si Rosmar sa Walang ganyan bagong ka, branch sa ni 5 million na Diwata binigay ni Rosmar. sa Hindi Quezon. pwedeng So, walang kapalit. Baka kanila ito na na yun, yun. diba? Sana lang din Inaabang-abang ng lahat. na kung totoo yan, sana Planado na malaki yan. Ano yung ba kayo? makita rin Model ni lang na si Diwata. Para Diwata. naman din talagang kahit anong mangyari, meron siyang Diyos pera, ko, diba? pinaiikot na naman kayo niya. Pinaiikot. Hello mga kasawsaw, welcome back to my channel, and of course to those people who are still not following to my Facebook account, please follow my account. And of course guys, yung pag-uusapan natin ngayon, trending balita, mainit-init na balita dito sa social media, and of course mga sawsaw, makikisawsaw rin tayo mga kasawsaw. And of course mga kasawsaw, shout out sa mga ka-OFW ko, na katulad kong OFW dito sa Middle East. Shout out sa inyong lahat, sana palagi kayong nasa good health lang, at of course nasa positive thinking lang tayo, and of course patient. Naghabaan natin pasensya natin dahil nakaka-encounter tayo ng iba't ibang klaseng tao, bagay o hayop siya. So yun na nga mga kasawsaw. So nagsabi na nga itong si Blackbirdie na sa likod daw nung new franchise ni Diwata sa Quezon, na ano lang, di ba, nag soft opening sila mga kasawsaw, kung hindi ako nagkakamali, nung 2 days ago. And of course June 1 daw mga kasawsaw ang opening nila. And of course yun nga, sabi ni Blackbirdie na sa likod ng mga kaitsusan ay yung sa bago nilang open na Paris Diwata Paris Overload sa Quezon. And of course nakita nyo naman mga kasawsaw na may chocolate sila, may spaghetti overload, may chicken family chicken overload, di ba? And of course yung hotdog overload ba yun mga kasawsaw. So ang dami nila pang may pa sila, inasal parang barbecue overload, di ba? So mga kasawsaw, nakita nyo naman talagang ang laki ng improvement ni Diwata. I'm so proud of him, and I'm not against with Diwata. I just like to open this video to show the world and the universe rather. Siya, parang si Pia Works back lang. So hindi, para maliwanagan din tayo, kasi sa mga hindi nakakaalam mga kasawsaw, ito si Blackbirdie, tagahanga talaga nito. Tagahanga to from the beginning talaga, kasi nga I love her. I love Blackbirdie. I always watching her video, and I really admire her being who is she now. And of course being LGBTQ naman talaga mga kasawsaw, talagang we support each other and we love each other. And of course whatever it happened, tayo lang naman magtutulungan. And of course love din natin yan si Diwata. But suddenly talagang nung nakita mo yung video, I really wanted to post it din. Gusto ko mag-post din ng video nung kung bakit siya ganun na lang yung video niya recently. Dahil nga po, di ba, na ni-report daw yung Facebook account niya, and talagang umiyak siya mga kasawsaw. It was too sad. And of course, si Alvin TV din nag-post din niya mga kasawsaw, kung hindi ako nagkakamali, na talagang ito si Blackbirdie hindi daw nagpaalam daw yata ng video. And of course for me, I think sa kanila na yun, it's their own business. Wala na tayong pakialam doon dahil personal matter yun. And of course yung hinanakit lang talaga ni Blackbirdie dahil nga mass report yata siya mga kasawsaw yung account niya. And of course it was too sad din kasi pinaghirapan din ni Blackbirdie. Blackbirdie is always Blackbirdie, and I'm proud of her. And of course yung sinabi lang naman niya base sa kanya,
na yun na nga yun sa likod ng pangalawang second branch niya sa Quezon, Paris Overload, Diwata Paris Overload, nasa likod daw si Rosmar. Rosmar lang ang malakas. So of course mga kasawsaw, ang yaman-yaman ni Rosmar, she can do whatever she want, and of course business is always business. Talagang ganun ang business mga kasawsaw, na hindi ka basta-basta na lang tutulong kung walang, di ba, walang part about business, di ba? Si Rosmar din naman nagsabi na hindi yung charity, yung ano niya doon sa Paris Overload niya doon sa Laguna ba yun, or sa Tagaytay, na maraming pumupunta na humingi ng tulong. So she's not a charity, na hindi naman daw siya charity. So business is business, ika nga. So hindi naman siya mag-partnership kay Diwata kung wala rin po siyang mapapala. Yun yung real talk mga kasawsaw, bilang isang businesswoman, talagang mamumuhunan ka. And of course, kung sa totoo talaga yung sinabi ni Blackbirdie na sa likod nung Paris Overload Diwata second branch in Quezon is si Rosmar. So yun lang, ipag-pray lang natin, sa akin lang, ipag-pray ko na lang si Diwata na sana yun nga, mabigyan siya ng even 50% or 70% or 30% kay Rosmar. Yun, kumbaga, kasi siya yun talagang punot dulo kung bakit nakilala yung Paris Overload, Diwata Paris Overload. So, sana magtagumpay yung business nila, and marami naman tao talagang pumunta yung sa pre-soap opening nila. Syempre, of course, ang sasarap ng pagkain, yung mga vlogger na doon, ang talagang good feedback yung mga tao lang doon na masarap daw yung food. And of course, maging positibo na lang tayo sa buhay mga kasawsaw, and of course, iangat natin yung gustong umangat. And of course, sa mga vlogger din naman, hindi ko nila lahat, pero sana hanggang dulo masuportahan ninyo si Diwata. Huwag yung hanggang sa ano lang, iiwan na sa ere. So, whatever happened kay Diwata, kung ano man yung mangyayari sa business niya, kung ano man yung magiging kapalaran ni Diwata, sana yung mga tao, lalo-lalo na si Alvin TV, lahat ng mga vlogger na talagang hindi naman nambubuy-buy si Diwata, kahit milyonis pa yung ano, di ba? Sabi nga ni Makagago na milyonis yung kukumpare or yung sinasawad niyo, pero never si Diwata nag-asa inyo ng saan yung hati ko, di ba? So sana lang I hopefully na at the end of the day nandyan pa rin kayo kay Diwata, kasi di ba ang dami talagang nagtitrending, ang dami talaga mga basher, ang dami talagang hindi mo rin masisisi yung mga basher, mga kasawsaw, dahil may mga sarili tayong hinanakit mga kasawsaw. May mga sarili tayong puso, may mga sarili tayong opinion, may sarili tayong hinanakit or hinagpis or pagtatampo or may mga sarili tayong isip na kung bakit natin nagawa yung bawat detalye ng buhay natin, kung bakit natin nasabi yung bawat isa na opinion, dahil may karapatan tayong magsabi. Pero at the end of the day, sana ito lang masasabi ko sa mga vlogger na nandyan ka Diwata ngayon. Sana hanggang dulo nandyan pa rin kayo. And of course, si Blackbirdie naman, wala tayong right na sabihin, Blackbirdie, bakit ganun yung sinabi mo, bla bla and so on. Opinion niya yun. Lahat tayo dito sa social media, as long as hindi mo nasasagasaan yung tao, or opinion mo lang yun, na yun na nga, si Rosmar nga yung nasa likod ng business, second business ni Diwata sa Quezon, yung Diwata Paris Overload sa Quezon. And of course, guys, yun din naman kasing sinasabi rin ni Mystica na hindi niya magagawa yung lahat na ganyan. Hindi magagawa nung, di ba, biglang may mga POC, bla bla. Wala na po akong pakialam doon, kasi nga, di ba, kung mag-partnership naman sila ni Rosmar, kung si Rosmar man ang nasa likod nung Paris Overload niya sa Quezon na pangalawang branch niya, at least, okay, maganda, at least, di ba, nag-improve, di ba, hindi mag-viral na naman ngayon na may uudaw doon sa nalaglag sa lamesa, kasi umuulan, it's really normal, it's open, di ba, it's up to you. So yung sinasabi ni Diwata, it's up to you how, kung kaya mong kumain, kung masarap ba o hindi, o reklamo ka sa akin dahil pabalik ko yung pera mo, yung mga ganong sitwasyon. So, kasi pangmasa, pero yun, meron din yung nagsasabi, nagko-commit na, yun nga, pangmasa nga, 100 lang, sana din naman yung kalinisan ma-apply. So, wala tayong karapatan, wala tayong doon, bright na kung bagkos, direct to the
kung saang banda yung pinaka-nearest na health na ano yung sa amin na municipality, or kung gusto mo magreklamo or blah blah and so on. So direct na lang, wag na lang iano sa social media. And of course, kung concerned ka ba talaga, kung concerned citizen ka ba talaga, or kung marites ka lang, so wala kami magagawa. We don't have right to keep you to stop spreading, kasi karapatan mo rin yan. At of course, kay Blackbirdie naman, nauunawaan ko yung side niya, yung sympathy ko. I'm proud of you, Ate Blackbirdie, and I know that you work hard on it, on what you achieve in social media, sa anong platform mo sa Facebook, dahil ikaw lang naman nag-aano ng opinion mo na sa bawat video na ginawa mo. I know you learn a lot, you know, as a viewer, as me as a viewer, I've learned a lot to you, kasi nga you are my inspiration, Blackbirdie. But I know when you was crying on your video na yun nga si Diwata daw yung kasamahan niya, or sino man yung Puncho Pulato na nag-mass report sa iyo, yung Facebook mo. So kung talagang ginawa niya yun, is karma is real. I believe in karma. Kaya yun, dapat mag-unawaan na lang tayo kung ano man yung na-post ni Blackbirdie na si Rosmar talaga. Si Madam Rosmar lang ang malakasyar. So yun, kung siya talaga yung nasa likod niyan. So maging ano lang tayo, maging happy tayo kay Diwata na sana malaki yung mai-income niya sa pangalawang brand. May swangers pa dito, ha? Oo. Tandaan ninyo, bawat galaw, bawat kipot, alam niyo yan. Diba, isipin ninyo, diba, ang mamahal yan ng mga ano na yan, yung mga store na tinayo na yan, diba, Diwata, church, ganyan, diba, o spaghetti, overload, o tara. Diba, mayroon naman talaga spaghetti overload, hotdog overload, chocolate overload. So, yun yung naano ni Blackbirdie na maisip ba yan ni Diwata, yung mga ganun. Tapos may POS na siya, may bago na siya, yung mga alikuan niya, diba, high-tech masakit lahat. sa tenga? Masakit ba sa tenga? Takpan ninyo mga tenga ninyo dahil totoo mga sinasabi ko. Mainis kayo sa mga comment nyo. Diba? Ano, sino pang syungangers? Baka may syungangers pa dito, ha? Oo. So, tandaan ninyo, bawat galaw, bawat ipot, sana alam niyo yan. manawaan mo rin yung side ni Blackbirdie kung Isipin bakit ninyo. nasabi itong mga lahat ng to, dahil Diba? diba, Ang mamahal yan ng nakita mga ko rin ano sa na yan, social yung mga media store niya na sa tinayo one na yan, diba? Diwata, church, her ganyan, video diba? na O, talagang umiyak siya dahil nga overload. yun yung may O, nag-report taray. ng Facebook niya. Maiisip It was pa too ni sudden Diwata dahil yan? una Hindi, malaki tinatanggol pinag-isipan pa niya yan. si Diwata, Naku, pinagtatanggol pa ano. niya. So, there's a reason Ano behind nagsasabi that sa kung inyo? bakit bakit ganito yung masakit mga sa tenga? previous video niya, yung mga recent video niya. Masakit ba sa tenga? Takpan ninyo mga tenga ninyo dahil totoo mga sinasabi ko. So, hindi rin natin masisisi si Madam Blackbirdie kasi bawat isa natin may opinion. And of course, may hugot po itong si Blackbirdie. At I was watching her video recently, yung umiyak siya. Talagang I understand about what she feel right now. So, hindi natin siya masisisi for that matter. May kanya-kanya tayong opinion. So, irespeto natin ang bawat isa. And of course, guys, that's all for today mga kasawsaw. Sa mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook account, please follow my account. And of course, please subscribe my channel, Jong Blanza, in YouTube. And of course, being an OFW, lagi ko itong ina-advise sa last ng content ng video ko na be patient, be kind, be love to others. Siya, love talaga. May ganun. And of course, if you are in long distance relationship, dahil yun na nga talaga mga kasal sa part na ng being isang OFW, na mapalayo ka sa mahal mo sa buhay. So what we can do and what I can advise, advisor talaga kasawsaw. So hindi mga kasawsaw kasi I've been experiencing for this situation din. So lahat tayo nakaka-experience ng nakakalungkot na may isang araw na sobrang lungkot natin. So wag po tayong
tayong magpayakap sa mga ganyang bagay, mga depresyon. Iwasan po natin yan mga kasawsaw. Dapat maging strong tayo. Isipin lang natin mabuti na kumain tayo dahil may naghihintay sa atin sa Pilipinas. And of course, sa mga long distance relationship, lagi kong sinasabi ito na kailangan may pag-uunawaan sa bawat isa. And of course, there is no any reason that you cannot call to your loved ones. Walang rason. Wala kang rason guys, mga kasawsaw, whether you like it or not, mga ka-OFW, walang rason na hindi ka makatawag sa iyong pamilya and of course sa iyong loved ones. And of course, tiwala sa isa't isa, pakinggan ang bawat isa, unawain ang bawat isa, yun at tatagal ang inyong relationship. Sure! So yun talaga, real talk yun mga kasawsaw. So sa mga hindi pa nakapalo, please follow. God bless us all. Stay safe all mga ka-OFW kong katulad kong nasa Middle East at sa ibayong dagat. Love!